Hallelujah. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Hallelujah. Sabay-sabay na natin isigaw. Hallelujah. 1, 2, 3. Hallelujah. This morning and we will praise you. Palakpakan natin ang ating mga kamay. Igalaw natin ang ating mga katawan sa ating pagpupuri sa Diyos na
Amen. Dahil na makakapagpuri lang sa Panginoon na yung mga buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa kalakasan ng iyong ibigay sa amin. Hallelujah.
Ikaw ang hari. Ikaw ang
sa iyo. Narito kami at nagpapasalamat sa iyo. Narito kami na patuloy na umaasa sa iyo, Panginoon. Sapagkat ikaw ang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Diyos na bumabago ng aming mga buhay. Salamat sa kadakilaan mo. Salamat sa katapatan mo. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa pagmamahal mo. Sa biyaya mo. Sa kalakasan mo. Sa kagalingan mo. Sa lahat, Panginoon. Hindi kami mapapagod na magpasalamat. Hindi kami mapapagod na magpuri sa iyo, Panginoon. Sapagkat ikaw lang ang karapat-dapat, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Pasalamatan natin siya. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating mga kamay. Itaas natin ang ating piling. Napaguli. Pasasalamat. Hallelujah! Maraming salamat sa mga musikero, mga awit ng Panginoon. Praise the Lord. Sige po, tayo po yung makakaupo na sa ating mga paboritong upuan. Sige po, pumesto na tayo maayos. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Okay, tayo po muna'y manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri na papasalamat, Lord, sa napakagandang umagang ito ang pinagkaloob sa amin. This is the day that you have made and we will rejoice and be glad in it. Maraming salamat sapagkat ikaw po ay Diyos na mabuti, Diyos na banal, Diyos na nagmamahal sa amin. Maraming salamat sapagkat minsan pa kami po ay binigyan mo ng kalayaan pag-aralan ng salita mo. Ulit-ulit po namin sinasabi, isa pong karangalan, isa pong pribileyo pag-aralan ng salita mo sapagkat ang salita mo po ay buhay, ang salita mo po ay totoo, ang salita mo po ay nagbabago ng aming mga buhay. Dahil salita mo ang aming pag-aralan, nilig po namin ang kapangyarihan ng banal mong Espiritu sa mamuna sa aming kalagitnaan. Buksan mo po ang aming mga spiritual eyes, spiritual mind, upang aming pong lubos na makaluhan at may pamuhay. Lahat ng salita mo na pag-aaralan po namin sa umagang pangkaway, sa po ay mahigit ng 2,000 taong talunan, anumang hadlang na kanyang gagawin, ay aking pinapawalang bisa sa pangalan ng Jesus. Dahil ba ng Espiritu, ikaw mo sa aming kalagitnaan, inakin na po namin ang katagumpayan sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Sige po, palakpak sa Panginoon. Gusto po natin ating Bible sa Romans chapter 12, verse 1 and 2. Babasahin ko po sa English sa New International Version. Sabi po dito, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. That is your true and proper worship. Verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is good, pleasing, and perfect will. Ang Diyos po ang magpapala ng kanyang banal at makapangyarihan salita na pag-aaralan po natin sa umagang ito. Kapag magkat po na ating pag-aaralan, surrender and obedience, the two keys of true discipleship. Ang pagsuko at pagsunod, ang dalawang susi ng tunay na pagiging alagad o ng tunay na pagka-disipulo. Surrender and obedience. Ang pagsuko at pagsunod.
Ano po ba yung karaniwang pag-unawa ng tao pagdating sa salitang surrender and obedience? Ano po yung karaniwang pag-unawa? Marami pong tao nag-iisip na ang ibig sabihin ng surrender ay kahinaan. Na pag nag-surrender ka, mahina ka. Pag nag-surrender ka, talo ka. Yun po yung karaniwang iniisip ng maraming tao. Surrender, mahina ka, nag-surrender ka. Talo ka, nag-surrender ka. At yun namang obedience ay pagsunod sa isang mahigpit na utos dahil sa katungkulan o dahil sa takot, out of duty or out of fear. So yun po yung karaniwang pananaw ng tao pagdating sa salitang surrender and obedience. Pero kaiba po sa kingdom of God. Sa kaharian po ng Diyos, iba ang kahulugan ng surrender, iba yung kahalagaan ng obedience. Sa kingdom of God, ang obedience po is the highest form of strength. Ito po yung pinakamataas na anyo ng pagsunod. Kung sa mundo, ito po yung kahinaan, yung surrender sa mundo, kahinaan, yung surrender sa kingdom of God, ito po yung pinakamataas na anyo ng kalakasan. Ito yung pinili mo na magtiwala sa Diyos kaysa sa iyong sarili. Amen. And obedience, ito po yung pinakadalisay na anyo ng pag-ibig. Ito po yung pag-ibig na pinatunayan natin sa pamagitan ng ating mga gawa. Hindi po katulad ng mundo, sa mundo kasi ay pagsunod sa isang napakahigpit na tuntunin dahil sa takot, dahil sa duty. Pero sa Panginoon, ang obedience, ito po ay pinakadalisay na anyo ng pag-ibig. Ito yung pinatunayan natin, yung pagtitiwala natin sa Diyos sa pamagitan ng ating pong mga gawa. Pwede po natin sabihin, kaya po natin sabihin, I surrender all. Di ba may kanta tayo dyan? I surrender all. Pero kung di naman po tayo sumusunod sa salita ng Panginoon, wala rin pong kabuluhan. Amen po ba? Ibig sabihin, kapag sinabi po natin, I surrender all, pero hindi naman po tayo sumusunod sa salita ng Diyos, ibig sabihin, hindi talaga tayo nag-surrender. Amen. Pwede po natin subukan, sunod sa mga tuntunin ng Diyos, pero ang puso po natin ay hindi nakasuko sa Diyos para lamang itong mga religious activities na wala pong dating, wala pong bigat. Amen po ba? Sabi po ng binasa natin, Romans 12, 1 and 2, I beseech you, therefore, brethren, by the mercy of God, that you present your body a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable worship. And do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good, acceptable, and perfect will of God. Present yourself as a living sacrifice, holy and acceptable to God. That is surrender. Naintindihan po natin? Yung sinabing, offer your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God. That is surrender. But be transformed, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. That is obedience. Amen. Surrender is the attitude of the heart. Obedience is the action of life, living out the will of God. Ito po yung, ang surrender, ito po yung katugali ng ating mga puso. Ang pagsunod, ang obedience, ito po yung action ng ating buhay, ipinamumay po natin yung pong kalooban ng Diyos. Hindi pwedeng meron ka nung isa, pagkatapos wala nang isa. Hindi pwede na sinasabi mong nag-surrender yung buhay mo, pagkatapos hindi ka sumusunod. Hindi pwede na meron kang isa, pero yung isa wala. Hindi po pwede. Kasi lagi po magkasama ang surrender at obedience. Hindi mo pwedeng sasabihin na sinurrender mo ang buhay mo sa Panginoon pagkatapos hindi ka sumusunod sa Panginoon. Amen. So hindi po pwedeng magkahiwalay.
Pag sila'y pinagsama mo, doon lamang po natin mararanasan yung pinaka-the best na plano nito sa ating buhay. Doon po natin mararanasan yung pagbabago ng buhay. Doon natin mararanasan yung pagiging tunay na alagad. True disciple of Christ. Yung isinuko yung kanyang buhay sa Panginoon at sumusunod sa pinag-uutos ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Romans number 1, understanding surrender. Understanding surrender. Surrender, giving God the right to rule. Yung po surrender, binibigyan mo ng karapatan ang Diyos na maghari, mamuno sa buhay mo. Yung po yung surrender. Amen. Binibigyan natin sa Diyos yung karapatan na pamunuan, pagharian ng ating pong mga buhay. What is biblical surrender? James chapter 4 verse 7 and 8. Ang sabi po dito, what is biblical surrender? Therefore, submit yourself to God. Resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. So ano po ang definition ng surrender sa talatang binasa natin? Surrender means to yield, magpasako. To give up ownership. I-give up natin yung pagmamay-ari ng ating buhay at ibibigay po natin sa Panginoon. Ilalagay po natin ang ating buong buhay, ang ating kalooban, ang ating mga plano, ang ating mga desire, maging yung future natin under the authority and control of God. Yung po yung surrender, ilalagay natin yung ating buong buhay, yung ating mga sariling kalooban, yung plano natin, yung pagnanasa natin, yung ating future sa ilalim ng authority and control of God. Ibig sabihin po yung mag-control ng ating yung buong buhay natin. Para bang sinabi natin, Lord, you are the owner, I am the servant. You are the father, I am the clay. Pwede bang sabihin ng ano ba sa Tagalog yung clay? Dua. Di ba yung magpapalayo? Meron siyang hulmahan. Habang ginagawa niya yung palyo, kung ano ang gusto niya gawin sa clay, kung anong hugi, walang magagawa, hindi pwedeng sabihin ng clay, huwag ganyan ang gawin mo sa akin. Ayoko ng ganyang forma. Ang masusunod yung pattern, yung magpapalayo. Anong gustong forma ng magpapalayo, walang magagawa yung clay. Amen. So ganun po sa Panginoon, sasabihin natin, Lord, gawin mo sa akin ang gusto mo. Kung ano ang gusto mo sa akin, gawin mo, Panginoon, sa yung magpapalayo. He is the pattern, we are the clay. Hindi tayo pwedeng umangan. Hindi natin pwedeng, Lord, hindi po ganyan, ayoko ng ganyan. Ganito ang forma ko, Panginoon. Hindi po ganyan. Wala tayong karapatan bilang inahintulad sa clay, wala tayong karapatan na kontrahin kung ano ang gusto ng magpapalayo na gawin para sa atin. At bilang Diyos ay po yung magpapalayo, hindi niya tayo gagawin sa ipapamahamak po natin. Alam natin, gagawin tayo ayon sa magandang plan niya sa ating pong mga buhay. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ibibigay natin sa Panginoon sa ilalim ng control at sa ilalim ng authority lahat sa ating pong buhay. Yung plano natin, yung mga kalooban natin, yung desire, yung layunin natin, maging yung ating kinabukasan natin, kinabukasan ng ating mga anak, kinabukasan ng ating pamilya, ipapailalim po natin sa authority o control ng ating pong Panginoon. Yung po yung tinatawag na surrender. Meron bang nag-surrender na di ba ba nag-surrender, taas ang kamay? Ilang kamay ang tinataas? Dalawa. Meron bang nag-surrender, taas ang kamay, isang kamay lang tinataas? Ang surrender lahat, dalawang kamay, pati pa nga, tinataas. Amen, palakpakan po natin ang Panginoon. What surrender is not. Kanina, understanding what is biblical surrender, what surrender is not. Surrender is not defeat. Ang surrender ng pagsuko, hindi po ito pagkatalo. Pag isinuko po natin ang ating buhay sa Panginoon, hindi tayo matatalo, panalo po tayo.
Wala tayong lugi. Hindi tayo nag-give up dahil tayo nabigo, kundi nag-give in tayo sapagkat tayo po ay nagtitiwala sa ating pong Panginoon Diyos. Hindi ka nag-give up sa buhay mo dahil nabigo ka, kundi nag-give in ka, ibinigay mo lahat sa buhay mo sa Panginoon sapagkat nagtitiwala po tayo sapagkat alam natin na kung ano yung gagawin sa atin ng Diyos ay makakabuti po sa atin. Surrender is not defeat. Surrender is not loss, hindi po kawalan. Pag sinurrender po natin ang ating buhay, hindi po tayo nawalan. Magkakaroon po tayo. Ano sabi ni Vic Soto? Hindi ka mawawalan. Pero hindi ka rin magkakaroon. Surrender po. Hindi po tayo mawawalan. Hindi kawalan. At sigurado magkakaroon po tayo. Amen. Hindi po ito, it is not losing freedom. Hindi ito yung nawala yung ating kalayaan. Kundi ipinagpalit po natin yung pagkakaalipin natin sa kasalanan para magkaroon tayo ng kalayaan na sumunod sa kalooban po ng ating Panginoong Diyos. Yung po yung surrender. Amen. Surrender is not only for big things. Hindi lamang po sa malalaking bagay. Everything sa buhay po natin isusurrender natin sa Panginoon. Yung ating mga karir, kung may karir po tayo. Yung ating pong buhay, may asawa, yung ating marriage, susuko natin kay Lord. Yung maging mga pananalita natin, yung ating isipan, yung ating pera, yung ating oras, lahat ng meron sa atin, isusuko po natin sa Panginoon. Total surrender. Amen po ba? Tas po ang kamay ng mga sinuko na yung buhay sa Panginoon. Tas ang kamay. Yung dalawang kamay. Palagpakan po natin si Lord. Bakit po tayo dapat mag-surrender? Why must we surrender? Iba nagsusurrender kasi ano niya, gipit niya, wala na siyang tatakbuhan surrender. Bakit po tayo dapat mag-surrender? We surrender because He is God. Sapagkat siya po ay Diyos, tayo hindi. Alam niya yung mabuting bagay para sa atin at tayo yung minamahal niya ng lubusan. Kaya sino nagsusurrender tayo? Kasi Diyos po siya. Alam natin na kapag sinurrender natin yung ating buhay, hindi tayo mapapahamak, hindi tayo mawawalan, sa halip tayo po yung magkakaroon ng kapayapaan sa buhay. He is God and He knows everything and loves us perfectly. Kaya sinusuko po natin ang ating buhay sa ating Panginoon. We surrender because self-rule leads to destruction. Atin pong isinusuko yung ating buong buhay sa Panginoon. So kapag tayo po ang nagmaneho, kapag tayo po ang nag-drive ng ating buhay, kapag tayo po yung namahala, namuno sa ating buhay, mapapahamak po tayo. Kaya nga po nagkawindang-windang yung buhay natin eh. Kung wala pa po tayo sa Panginoon, sino po may kontrol ng buhay natin? Tayo. Kaya nagkawindang-windang po tayo. Nagkarambulan yung buhay natin at naligaw po tayo. Salamat! At tayo po natagpuan ng Panginoon. Amen. Self-rule, tayo po mapapahama. Kaya nga ating pong iaalay, susurrender yung buhay natin. Proverbs chapter 14 verse 12. There is a way that seems right a man, but in the end, it is way of death. Meron daan na parang tama sa tao, pero ang dulo pa rin ito yung kamatayan. Sabi ba there is a way that seems right a man, but at the end, destruction. Meron daan na kala ng tao ay tama, pero ang nasa dulo pala ay kapahamakan. Kapag tayo po ang magdadrive ng ating sariling mga buhay, mapapahamak po tayo, madidiskaran po tayo, maliligaw po tayo. Amen po ba? We must surrender because God bought us with a price. Kasi po binili tayo ng Panginoon. Hindi na tayo nagmay-may-ari ng ating mga buhay. 2 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Sabi po dito, do you know that your bodies are temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you receive from God? You are not your own. You were bought at a price, therefore honor God with your body. Sapagkat tayo po ay binili ng Diyos ng malaking halaga. Ano po yung halaga? Yung buhay ni Kristo ang ibinili po sa atin.
Kaya dapat natin surrender. Tayo po ay pag-aari ng ating pong Panginoon Diyos. Surrender is just returning what is rightfully is. Ang surrender ito, ibinabalik lang natin kung ano yung nararapat sa Panginoon. Siya yung nagmay-ari sa ating buhay, isusurrender natin yung buhay natin sa kanya sapagkat siya yung tunay na nagmamay-ari ng ating mga buhay. At pag isinurrender po natin, sigurado makakalit tayo sa finish line. Parang ganito po yan, ibinigay natin yung manibela ng ating buhay sa Panginoon. At hindi na po natin susubukan na imanehin ang ating sariling buhay, kundi tayo po yung nagtitiwala na sa pagmamaneho po ng Diyos sa ating buhay, dadalhin tayo sa tamang destinasyon. Siya yung para bang yung manibela ng buhay natin, ibinigay natin sa Panginoon, para po siya yung mag-drive at dalhin tayo sa tamang destinasyon. Kapag tayo po yung driver, tayo po yung mga reckless driver. Sino yung reckless driver? Pagdating sa mga pagdating, lagi ko naalala si Dr. Sani. Mahusay magtrabihan si Dr. Sani. Reckless driver. Di ba? Kaya bibigay po natin yung manibela sa Panginoon para hindi tayo maligaw. Kapag yung manibela natin bigyan natin sa Panginoon, every Sunday, itadirect ka ng Panginoon saan? Papunta saan? Papunta sa mall? Papunta sa sinehan? Saan papunta? Sa church. Kasi siya yung driver. Di ba? Kasi pag yung driver, wala kang magagawa. Pasahero ka lang eh. Kung saan gustong idaan ng driver yan, hindi ko wala kang magagawa. Siya ang driver. Pag siya ang driver ng buhay natin, every Sunday, siguradong dadalhin ka sa church. Kasi pag ikaw ang driver, minsan, idadalhin mo papunta sa church, pero minsan hindi. Pero pag siya ang driver, every Sunday, dadalhin ka sa church. E di po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, yun po yung surrender. Roman number 2, understanding obedience. Living out God's will. Yun po yung obedience. Pamumuhay ayon sa kalooban po ng ating Panginoon Diyos. What is biblical obedience? John chapter 14, verse 15. If you love me, you keep my commandments. Kung mahal mo ako, iingatan mo o susundin mo ang aking mga kautusan. Obedience is the active, willing response to God's word. Ang pagsunod, ito po yung aktibong pusang pagsunod sa salita po ng Diyos. Yung bang gagawin natin eksakto kung ano ang sinabi ng Diyos, gagawin natin eksakto kung paano sinabi ng Diyos, gagawin natin eksakto kung kailan sinabi ng Diyos without arguing, without delaying. Na hindi ka mag-argue, hindi ka makikipagtalo, hindi mo i-delay. Gagawin natin eksakto kung ano ang sinabi ng Panginoon, gagawin natin eksakto kung kailan sinabi ng Panginoon, gagawin natin eksakto kung paano sinabi ng Panginoon na walang reklamo, na walang delay. Amen. Hindi lamang po yung pataalam natin yung sinabi ng Diyos, kundi susundin natin yung sinabi po ng Diyos. Yung po yung obedience. Hindi lang alam natin yung sinabi ng Diyos, kundi susundin natin kung ano ang sinasabi po ng Diyos sa atin. James 1:22. Be doers of the word and not hearers only, deceiving yourself. Wag lang tagapakinig, kundi tagagawa ng salita po ng ating pong Panginoon Diyos. Doers and hearers of the word. Hebrews chapter 5 verse 89. Despite being the Son, he still learned the meaning of obedience. By the things he suffered and being made perfect, he became the author of all eternal salvation to all who obey. Jesus Christ is our perfect example of obedience and surrender. Sinurrender po niya yung nag-aalala po natin sa Garden of Gethsemane. Ang sabi ni Jesus Christ, Lord, kung maaari, alisin mo sa akin ang saro ng paghihirap ito. Gayon pa man, hindi ang kalooban ko masaguti ang kalooban. Ano po tawag doon? Ano po tawag doon? Surrender. Sinurrender niya yung kanyang kalooban. At pagkatapos ko, ginawa niya,
Siya po yung nagpunta sa krus ng Kalbaryo, namatay sa krus ng Kalbaryo. That is obedience. So yung perfect example po natin ng surrender and obedience. True obedience versus false obedience. Meron po palang false obedience. Partial obedience. Ano yung sabihin ng partial obedience? Yung ginagawa natin, yung karamihan sa sinasabi ng salita ng Diyos, pero may mga salita ng Diyos na hindi natin sinusunod. Yung mahirap, hindi natin sinusunod. Parang ganito po yan. Pag nasa church ka, masunurin ka, kapag inutusan ka ng pastora, may sinabay na pagka ginagawa mo, masunurin. Pero pagdating sa bahay, hindi ka mautusan. That is disobedience. Di ba? Pagdating sa church, masunurin. Pagdating sa bahay, pasawan. Partial obedience. Meron tayong sinusunod. Nautos ng Diyos, pero yung mga mahirap, na tingin natin mahirap, hindi natin iniiwasan natin basahin. Kasi ayaw natin sundin. Tawag po dyan ay partial obedience, and that is disobedience. Ibig sabihin, ang obedience wala kang pipiliin. Hindi yung ito susundin ko, medyo madali. Pero ito, medyo mahirap, hindi ko kaya. Sabi ng Matthew 28, verse 20, teaching to obey everything I have commanded you. Wala po tayong pipiliin. Kung ano yung nakalagay sa Bible, gagawin po natin. Conditional obedience. Obeying only when it is convenient and comfortable. Sumusunod ka lang kapag komportable sa'yo. Susunod ako kung gusto ko. Pag okay sa akin, gagawin ko, susunod ako. Pero pag hindi ko gusto, hindi ko gagawin. Kapag mahirap, hindi ko gagawin. Conditional obedience, iba na sa mga bata, utusan mo, susunod kapag may, habang may buhay may, pagbangon. Diyan po yung conditional na pagsunod. Lord, gagawin ko to, pero papalain mo muna ako. May kondisyon ka, utusan mo yung anak mo. Anak, bili kang patis, toyo. Pengin muna upa. Suklet, magkano po yan? Kunyari, ang toyo ay 10 piso. Bili ka toyo, 10 piso. Pag binigay mo yung 10 piso, hindi susunod. Pag binigay mo yung 20, may suklet susunod. Kasi yung suklet, kanya na. Diba? Yun po yung conditional obedience. Sumusunod ka pero may kondisyon. The true obedience, doing the word of God, doing the command, whether you understand it or not, whether it is hard or easy, whether you like it or not, simply because God said so. Yung po yung tunay na pagsunod. Sumusunod ka anuman, mahirap man, naunawaan mo man o hindi yung utos, sumusunod ka. Mahirap man o madali, gusto man o sumusunod ka sapagat sinabi ng Diyos na gawin natin. Yung po yung tunay na pagsunod, walang argumento. Hindi ka magtatanong, Lord, bakit? Bakit ko gagawin? Ang tunay na pagsunod, pag sinabi ni Lord, miski hindi mo misyadong nauunawaan, gagawin mo. Miski mahirap o madali, gagawin mo. Miski gusto mo, gagawin mo sapagkat sinabi ng Diyos na gawin mo. Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord. Sabi po ng 1 Samuel chapter 15 verse 22. Naalala po ba natin yung story na yan? Sabi po doon, to obey is better than sacrifice. Hindi po kailangan ng Diyos ang ating mga gifts. Hindi po kailangan ng Diyos ang ating mga pera. Yung mga inihandog natin sa Kanya, kung tayo naman po ay hindi sumusunod sa Kanya. Nagbibigay nga tayo sa Panginoon, may gift, nagbibigay tayo ng ikapo, pero marami po tayo mga salita ng Diyos na hindi naman natin tinutupad, bali wala po yan sa harapan ng Panginoon. That is disobedience. Amen. Kinakailangan, susunod tayo, naunawaan naman natin o hindi, mahirap o madali, gusto man natin o hindi,
Sapagkat inutos ng Diyos, dapat po natin gawin. Yung pong pagdalo sa gawa, inutos po ba ng Diyos yan? Hebrews 20, di ba inutos ng Panginoon yan? At kung ang Diyos, kung tayo po nag-surrender na sa Panginoon, ang Diyos na nagtatarip ng ating may katulad sinabi natin kanina, every Sunday, dadaling ka ng Panginoon sa gawain. At every Sunday, dadaling ka ng Panginoon sa gawain na maaga. Kasi siya nagdadrive ng buhay natin. Kapag hindi siya nagdadrive, para bang, hindi pa mag-umpisa yan, okay lang, miskin nag-umpisa na. Amen. Pero pag ang driver ng buhay natin si Lord, hindi tayo dadaling ng late. Naalala ko, si Pastor Sani may dumating na nagsisigura na gawain. Nasa kalagitnaan na. Sabi niya, meron ka bang inagutang pamunta? Ano yung pamunta? Sir, yes sir. May dessert ka bang inabutan? Siyempre, ano yun? Nakaka-open. Hindi naman dapat gano'n. Pero kung si Lord ang driver ng ating buhay, every Sunday dadaling ka sa every Sunday dadaling ka ng maaga. Palakpakan po natin ang Panginoon. Bakit ba tayo dapat sumunod? Sabi ng John 15:14-15, if you love me, you will obey my command. Sapagkat ang pagsunod, ito po'y katibayan na mahal po natin ang ating Panginoong Diyos. Amen. Katibayan. Pwede natin sabihin, Lord, I love you 3 times a day. Pero yung ating obedience, yun po yung ebidensya na mahal po natin ang Panginoon. Why must we obey? Because it is the fruit of love. It is the way to blessing. Yung pagsunod, meron pong kalakip na pagpapala. Deuteronomy chapter 28, verse 1 and 2. Deuteronomy chapter 28. Now if you faithfully obey the Lord your God, and are careful to obey in all His commands I am giving you today, the Lord your God will put you far above all the nation of the earth. Sabi ng verse 2. All this blessing will come and overtake you because you obey the Lord your God. Meron pong blessing sa pagsunod. Meron kalakip na pagpapala. Obedience is the way to safety. Daan ng kaligtasan. Kapag tayo po'y sumusunod sa Panginoon, naandun po yung pag-iingat ng Lord. Yung pong utos ng Diyos, hindi po yan restriction. Yung po ay protection. Sapat ang salita po ng Diyos, tuturuan tayo kung paano maging safe, tuturuan tayo kung paano tayo magiging masaya, tuturuan tayo kung paano magiging faithful. Hindi restriction po yan. To the way to protection. At tayo sumusunod sa Diyos, protektado po tayo ng ating Panginoon Diyos. Naniniwala po tayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po ng isang mangangaral, obedience is following the map exactly. Surrender is trusting that the map maker knows the best way. Sabi po niya, obedience, ang pagsunod, ito yung pagsunod sa mapa ng eksakto. At ang pagsuko, ang surrender, yung pagtitiwala na yung may gawa ng mapa, ang may alam ng pinaka-the best na daan para ka makarating sa pupuntahan mo. Amen. Romans number 3. The relationship of surrender and obedience. Ano po yung relationship ng surrender and obedience? Surrender relates to obedience. You cannot obey without surrender. Hindi po natin kayang sumunod kapag hindi po natin isusurrender yung ating mga buhay sa Panginoon. Kapag pinangahawakan pa rin po natin yung ating sariling plano, pinangahawakan natin ang ating sariling kalooban, yung sarili nating mga desire, yung ating sariling kagustuhan, lagi po natin lalabanan yung mga utos ng Diyos. Hindi natin masusunod. Amen. Susunod po tayo kapag isinurrender po natin. Surrender leads to obedience. Kapag ikaw ay nag-surrender sa Panginoon, siguradong susunod ka sa Panginoon. When we truly surrender, our attitude changes. Whatever you say, Lord, I will do. Yung po surrender, ano man ang gusto mo gawin ko, Panginoon, God, gawin ko. Gusto ko man o hindi, mahirap man o madali.
gagawin ko, gagawin ko. Yung po yung surrender. May kalakip na obedience. Acts chapter 9 verse, pag binasa po natin Acts chapter 9 verse 6, yung kauna-unahan pong word na lumabas sa bibig ni Paul, yung siya po yung sinurrender niya kanyang buhay sa Panginoon, ang kanya pong salitang unang word na sinabi, Lord, what do you want me to do? Ano yung gusto mong gawin ko? Amen. So surrender lead to obedience. Surrender without obedience is empty. Wala pong laman, walang dating. Miski po tayo sumusunod, miski po tayo nag-surrender sa Panginoon, kung wala naman po tayo pagsunod, eh wala pong surrender yun. Napakadali pong sabihin, I surrender all, but true surrender result in action. Pwede po natin sabihin, Lord, pwede po natin sabihin, surrender ko na yung aking galit kasi magagalatin kasi po yung magagalatin dito. Yung mainitin ang ulo. Lord, na-surrender ko na ang aking galit, ang aking anger sa'yo. Pero konting bagay, tayo po ay sumasabog. Ibig sabihin, hindi pa rin natin nasusurrender. Kapag sinabi po natin, Lord, sinusurrender ko ang pagiging marites ko. Tapos ang kamay ng mga marites. Lord, sinusurrender ko ang aking pagiging marites. Pero pag-isip mo sa maga, punta ka sa kapitbahay. Kukwento yung buhay na may buhay. Yung kapitbahay namin ng araw, umaga. Pupunta si inay. Alam niyo ba, aling ising? Sa aling napi. Meron nakita at may nakakita kay aling napi. Umaga. Pag hindi pa nag-aalmusan. Tapos po ang kamay, naman tayo marites, di ba? Tapos ang kamay ng marites, suko na po natin sa Panginoon. Pwede po tayo mag-marites. Ay mamarites po natin sino? Si Jesus Christ. Miski umaga, hindi ka pa nag-aalmusan. Miski hindi ka pa nagmumumo. Pwede ka pumunta sa kapila, mag-marites ka. Kung mamarites po natin, ay wala iba, kundi ang ating Panginoon Yesu Cristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Surrender is the promise. And obedience is the fulfillment of the promise. Di ba ang surrender, pangako mo yan eh. Yung obedience, the fulfillment of your promise. Amen. Kapag sinabi po natin, isinurrender na natin yung ating future, sabi ng Panginoon, Jeremiah chapter 29 verse 11, For I know the plan I have for you. A plan to prosper you, a plan to give you hope in the future. Kapag sinabi po natin atin ang isinuko sa Panginoon yung ating future, yung future ng ating pamilya, yung future ng ating anak, pagtapos kabukasan puno-puno po tayo ng alalahanin. Ibig sabihin, hindi pa rin po natin isinurrender sa Panginoon. Amen. Kasi pag tunay na sinurrender po natin, alam natin ang Diyos ang may control. Alam natin hindi tayo iwanan, hindi tayo pabayang. Surrender is the promise, and obedience is the fulfillment of promise. Together, surrender and obedience bring transformation. Doon po mararanas yung pagbabago sa pagiging. Kasi po yung word transformation comes from the Greek word transpo. Doon po natin nakuha yung the word metamorpho. Para po yung Greek word ng transformation, metamorpho. Doon po natin nakuha yung English word na metamorphosis. Sino po ang nakakalam ng metamorphosis? Di ba tatandaan po natin yung uod na nasa loob ng kuon, uudyon. Pero pagdating ng araw, lalabas ng kuko niya magiging paru-paro. Yun po yung transformation, metamorphosis. So, ibig sabihin, sa pagiging tayo bilang nasa mga uod pa lang, kinakalam, pagdating ng araw, habang sumusunod po tayo sa Panginoon, sinuko natin po, magiging paru-paro na po tayo. Mayroong transformation. Amen. Together, surrender and obedience bring transformation. Sabi ng Romans 12:2, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, perfect, and His good, pleasing, and perfect will.
Kapag atin pong isinuko yung ating buong puso sa Panginoon na ating buhay, sumusunod, magsisimula po tayong magbago sa paningin ng mundo, sa paningin sa buhay. Hindi na katulad ng paningin ng mundo, kasi ang buhay sa paningin ng mundo lalo ay parang napakahirap. Parang wala nang kapag-asa. Pag nakikita natin ang nangyayari sa mundo, bakit tingin natin wala nang pag-asa? Meron ba bang magandang mangyayari sa Pilipinas? Meron bang maganda bang mangyayari sa Senado, sa Kongreso? Meron ba bang magandang hinahanap ang Pilipinas? Yung po yung pananaw ng mundo. Pero pag sinuko natin yung buhay sa Panginoon at sumusunod tayo, magiging iba yung pananaw natin. Alam natin, may pag-asa ang Pilipinas. Kasi meron tayong Diyos na pinaglilingkuran na gagawa ng bagay para mabago yung bansa natin. Ang ating responsibility, ipanalangin po yung ating bansa. Amen. At dito po natin matutuklasan kung ano po yung kalooban ng Diyos is good, pleasing, and perfect will of God. You cannot know God's plan until we walk in surrender and obedience. Palakpakan po natin ang Panginoon. Roman number 4, obstacle that block surrender and obedience. Ano po yung hadlang? Yan ang bablang kaya hindi po tayo makasunod at hindi po natin may surrender ang ating mga buhay. Number 1 is pride. Pagmamataas, kayabangan. Mas alam ko yan. Mas kaya kong gawin yan. Kasi pag may pride tayo, ang gusto natin tayo yung bossing. Di ba? Pag ang tao may pride, ibig niya sa yung bossing. Ako yung boss. Alam ko yan. Pride make us want to be the boss. Sabi ng James 4:6, God resist the proud but give grace to the humble. Humility is the foundation of surrender. Kapag tayo po yung mapagmataas, mayabang, hindi po tayo magsusurrender kasi ang tingin natin, mas magaling ako dyan, mas nahusay ako dyan, mas alam kong gawin yan. Because sabi ng Bible, pride comes before destruction. Sa Proverbs chapter 11, verse, ito nga, mabalakagay yan. Yan, when pride comes, disgrace follows. Pag meron dumating yung pride, ano po ang susunod? Kahihiyan. Amen. At tayo po may po yung number 1 kalaban. Kaya hindi natin may suko yung buhay natin sa Panginoon because of pride. Number 2, fear and distrust, takot at kakulangan ng pagtitiwala sa Panginoon. Paano kung may pinagawa ang Diyos sa akin na mahirap? At paano kung yung plano ng Diyos sa akin buhay ay mabigo? Paano kapag isinuko ang buhay ko sa Panginoon? Bakit ganito yung mangyayari? Meron takot at kulang sa pagtitiwala sa Panginoon. Hindi po natin kaya i-surrender ang ating buhay sa Panginoon kung hindi po tayo nagtitiwala sa Panginoon. Miski po sa natural, di ba? Hindi mo pwedeng ipagkatiwala yung buhay mo sa isang taong hindi mo muna kakilala. Na hindi ka nagtitiwala. Diba? Ipagtitiwala mo yung buhay mo sa kapwa mo, nakilala mo at pinagtitiwalaan mo na alam niya maiingatan ka. Kung wala po tayong pagtitiwala sa Diyos at para bang mas magaling pa tayo sa Panginoon, eh hindi po natin may susurrender yung ating buhay. Amen. Perfect love drives out fear. Pero yung perfectong pag-ibig, yung po yung nagpapalaya ng takot, knowing that God is good and love us perfectly, remove the fear of surrendering. Huwag tayo matakot, isugo yung buhay natin sa Panginoon. Nasa mabuting kamay po tayo. Amen. Ang mundo, bubugin po tayo niyan, sisirain yung buhay natin. Sabi na, huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Masisira ang buhay natin sa mundo. Masisira ang buhay natin kapag ating pong pipilitin na tayo mag-drag ng ating sariling buhay. Kapag hindi natin isusuko ng ating mga buhay sa Panginoon. Love for self and worldly things. Yan po yung isang bagay na kaya hindi po natin may surrender yung buhay. Mas mahal natin yung sarili natin. Mas mahal natin yung mga bagay na makamundo. Sabi ng Matthew 6:24, no one can serve two master. Hindi natin pwedeng paglingkuran ng sabay ang dalawang Panginoon. Kapag mas mahal po natin yung sarili natin, mas mahal natin yung mga bagay na makamundo, hindi po natin isusurrender yung ating buhay sa ating pong Panginoon Diyos. Amen.
Number 4, nakadang wrong view of God. Thinking God is a strict rule maker na parang tingin mo ay isang malupit na Diyos, isang mahigpit na Diyos na gagawin miserable na aking buhay. Ayokong isuko ang aking buhay sapagkat mali yung pananaw ng tao, parang tingin ng tao sa Diyos, malupit na Diyos. Nangihimasok ng buhay na may buhay, gagawin miserable ang aking buhay, magiging boring ang aking buhay. Minarin po ako nagsabi, yung kabarkada sabi niya, boring ang buhay ng born again. Sabi ko, bakit? Walang bisyo. Wala na. Bawa na. Sabi ko, walang bawa. Nasa ang magbabawa sa salita ng Diyos. Pero pinaboring eh. Parang boring. Hindi ka tulad na sumuntukan lahat ng bagay ginagawa mo. May barkada ka, droga, yung mga bisyo, yung kasiyahan. Kaya sabi niya, boring. Kaya yung iba, takot isuko ang buhay sa mga paratingin na magiging boring yung buhay nila. Maling panganap at ang kulpo sa Diyos. Hindi po boring ang buhay natin kapag isinuko po natin ang ating buhay sa Panginoon. Tapos po ang kamay ng sasabing boring ang kanyang buhay. Boring ba? Ay hindi po. Ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Habang may buhay, may pagbango. Palakpakan po natin ang Panginoon. Anong oras na ba? How to live in surrender and obedience. Paano po tayo makakapamuhay na talagang surrender yung buhay natin at sumusunod tayo? Talagang combination, surrender and obedience. Number 1, make a conscious decision daily. One is ang maingat na desisyon araw-araw. Surrender is not a one-time event, it is a daily lifestyle. Hindi lamang po isang baksakan, kung daily lifestyle, araw-araw na estilo ng buhay. Sabi ng Hebrews 9:20, Luke 9:23, if anyone desires to come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Hindi po one-time event. It is a daily lifestyle. It is a daily decision. Kada umaga sasabihin mo na, Lord, today I am yours. Lead me, guide me, and I will follow. Lord, sa umagang to, at ako ay sayo. Gabayan mo ako, pangunahan mo po ako, at ako ay susunod sayo. Everyday decision. Hindi one time. Hindi po one time event. Kasi araw-araw yung buhay natin eh. Ngayon, sinabi mo sa kabukasan, sasabihin ulit natin sa Panginoon, Lord, gabayan mo ako, pangunahan mo, ano sabihin mo, gagawin ko, surrender ko ang buhay ko sa iyo sa araw na ito. Kung ano ang gusto mong gawin ko, gagawin ko, Panginoon, na walang pagtatalo, na walang delay. Everyday lifestyle, everyday decision. Hindi po one-time event. Naintindihan mo ba natin? Ibig sabihin, araw-araw, magtitiklara ka, Lord, ang buhay ko sa iyo. Gabayin mo ako, pangunahan mo po ako, at kung ano gusto mong gawin ko, gagawin ko, Panginoon. Everyday decision. No, His word, alam mo po natin ang kanyang salita. Hindi po tayo makakasunod sa utos, hindi natin alam yung utos ng Diyos. Amen. So, paano po natin malalaman yung utos ng Diyos? Yung utos po ng Diyos nasa Bible. So, para malaman natin yung utos ng Diyos, magbasa tayo ng Bible. Read the Bible, meditate the Bible, and ipamuhay natin yung ating mga nababasa. Amen. Sabi ng Joshua 8, huwag mong kaligtaan, basahin na aklat ng dili-diling gabi at araw. Upang matapat mo yung nasusulat sa ikaw nagtatagumpay at giginhawa ang buhay. Read the Bible, meditate, para alam po natin kung anong gusto ng Diyos na ipagawa sa atin. Hindi natin masusunod yung utos ng Diyos, hindi natin alam yung utos ng Diyos. At yung utos ng Diyos nasa Bible. Kaya read your Bible every day. Meditate, bulay-bulayin, and apply. Ipamuhay natin yung salita po ng Diyos. Number 3, para po tayo makapamuhay na may pagsunod at may surrender. Act immediately. Agad-agad. Forthwith. Agad-agad. Hindi yung susunod kong gagawin.
kundi agad, immediately. Ibig sabihin, delayed obedience is disobedience. Ano ba, may sinabi sa'yo pa na gawin mo? Lord, wait lang. Di ba yung mga bata? Anak, hugas ka ng pinggan. Wait lang, ma. Anak, hugasan mo. Wait lang, ma. Anak, hugasan mo. Wait lang, ma. Tapos makita mo yung mama niya, siya na naghugas. Delayed obedience is disobedience. Ang pagsunod, yung pong sinabi sa'yo, gagawin mo na. Yung po yung tunay na pagsunod. Mga anak, pag sinabi ni nanay, anak, hugasan mo yung pinggan, hugasan mo ka, di man pagsunod. Pero delay ka ng delay, 2 oras na nakalipas, hinugasan mo rin, pero dinelay mo, that is considered disobedience. Ibig sabihin, ano man ang sinabi sa atin ng Panginoon, pag Diyos nagsalita sa atin, may sinabi sa atin, do it right away, without delay. Amen. Palagpakan po natin ang Panginoon. Surrender, giving God's full control of our heart and our life. Ibibigay natin sa Panginoon yung buong buhay natin, yung ating isipan, yung ating mga design, yung ating mga plano, yung ating kalooban, under the control of God. Obedience, doing exactly what He says with our lives and action. Surrender and obedience are inseparable. Hindi sila pwedeng magkaiwalay. Lagi silang magkasama. Hindi natin pwedeng sabihin na ikaw ay surrender mo na ang buhay mo pero hindi ka naman sumusunod. Hindi pwedeng meron kang surrender pero wala kang obedience. Hindi pwedeng meron kang obedience wala ka naman surrender. Hindi po pwedeng magkaiwalay. Pag sinurrender mo yung buhay mo sa Panginoon, ibig sabihin sumusunod ka sa Panginoon. Pag sinabi mo, sinurrender mo yung buhay mo sa Panginoon, pero hindi ka sumusunod, hindi mo talaga isinurrender. Amen po ba? Surrender is the root. Ang surrender po yung God. Obedience is the fruit. Surrender is the root. Ang pagsuko, ito po yung ugat. Yung obedience, ito po yung bunga. Amen. So pag sinurrender po natin, kinakailangan mayroong bunga. Yung pag-surrender natin, ang bunga, obedience. Jesus Christ is our perfect example of surrender and obedience. Katulad sinabi po natin kanina, sa Garden of Gethsemane, sabi ng Panginoon sa Luke chapter 22 verse 42, Lord, kung maaari, alisin mo sa akin ang saraw ng paghirap na to. Not my will, but your will be done. Ngunit hindi ang kaloban ko, hindi ang kaloban mo. That is surrender. At pagkatapos pinagpunta sa krus ng Kalbaryo na matay, that is obedience. Here is our perfect example of surrender and obedience. Because Jesus Christ surrendered and obeyed, He won salvation for us all. Dahil siya po ay surrender yung kanyang buhay sa Panginoon, siya po ay sumunod sa katapander, na panalunan po niya yung kaligtasan para po sa atin pong lahat. Ang tanong, nasaan na po tayo ngayon? Pinangahawakan pa rin po ba natin ang ating mga sariling plano, ang ating mga sariling design, ang ating mga sariling kalooban. Sinasabi natin na sinurrender natin ating buhay sa Panginoon, pero nabuhay pa rin tayo base sa ating sariling kaparaanan. So umagang ito, gawin po natin tama. Present ourselves to God as a living sacrifice. Yan po natin ating buhay sa Panginoon bilang buhay na handog. Holy and acceptable to God. Surrender po natin ang ating kalooban sa Panginoon. Surrender po natin ang ating mga karapatan, maging ating future sa ating pong Panginoon. Then obey His word fully, faithfully, and joyfully. This is the life of true discipleship, and it is the only way that truly satisfies. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Surrender and obedience, ito po yung dalawang susi sa pagiging tunay na alagad ng Panginoon. Para masabi po natin na tayo po disciples of Jesus Christ. Katulad ng pag-aralan po natin nung nakaraan. Wala pong Kristiyano na hindi disciple. Pag Kristiyano ka, kinakailangan maging disciple. Yung kasi yung uuwian eh. Pag Kristiyano ka, habang ikaw ay tumatagal, magiging disciple ka. Walang Kristiyano hindi disciple. At ang tunay na susi para maranasan natin
true discipleship, surrender and obedience. I-surrender po natin ang ating buhay sa Panginoon at pagkatapos sundin po natin yung ipinapagawa ng Diyos sa atin. Palakpakan po natin si Lord. Tayo po lahat ay tumayo. Numbers chapter 6, Amplified Version. Number chapter 6, begin verse 22. Sabi po dito, and the Lord said to Moses, say to Aaron and his son, this is the way you shall bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and watch, guard, and keep you. The Lord make his face to shine upon and enlighten you, and be gracious, kind, merciful, and giving favor to you. The Lord lift up his approving countenance upon you, and give you peace, tranquility of heart, and life continually. And they shall put my name upon the Israelites, and I will bless them. Deuteronomy chapter 1 verse 11. May the Lord, the God of your ancestor, increase you 1,000 times and bless you as He has promised. And Lord, maraming salamat.